Hello! Hello po. Magandang umaga sa Pilipinas kung nasa Philippines ka. Good morning din po. Good morning. What's your name? Jindy po. Jean? Jindy. Jean? Jean D? Yes po. Parang Cindy na letter J, yun ba yun? Yes po. No, palakpakan natin pinag-isipan ang pangalan. Gusto natin yan. Jean D, ilang taon ka na? 29 po. 29. Okay. Yes po. And you're calling from what part of the world? Manila po. Maynila. Saan ka Yes, sa Maynila, ma'am? Taguig po. Hindi yan Maynila. Taguig yan. Mali. Part ng metro. Metro Manila, pero hindi Maynila. Taguig. Okay. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Jindy? Nagtatrabaho po ako as office assistant. Office assistant. Okay. Yes po. And, may asawa ka na? Meron po akong ex-husband. Ex-husband? Yes At the po. age of 29, may ex-husband ka na. Po. Kailan kayo naghiwalay? 2023 pa po. 2023. Okay. Opo. And how long were you together? Ano din po, magsi 6 years kasi nagsama kami ng ilang taon din bago nagpakasal. Okay. So ilan taon kayo nagsama before marrying? Ha? Ano po, mga 4 years, ganon. 4 years kayong nagsama? Opo. Okay. And Tapos, then, nagpakasal kayo, nagpakasal po kami. Opo. Then after 8 months naghiwalay. na, hindi pa po, pagka matagal po, na ano pa po, inabot pa ng taon, 2 years, ganon. Oh. So, bali 10 years all in all. Hindi rin po, kasi 2023 po kami, naghiwalay na kami. So, ano po, sa ika 6 years namin na nagsasama, parang 1 year, almost 2 years na nakasal, naghiwalay po kami. O di ba ang gulo na? Ulitin natin. Hindi ako papayag na hindi ko naiintindihan to. Kailangan maintindihan ko to. Okay po. Alright, ulitin natin. Nagsama po kami na 4 years. 4 na taon. And, then, nagpakasal po kami ng ika 5 years namin. So, 5 years kaming magkasama. Then, after a year, naghiwalay po kami. So 6 years. Mga 1 year half, ganun po. Opo. Okay. Buti naman. 2023 kayo naghiwalay. Opo. Ba't kayo naghiwalay? Ano po, kasi na-assign po siya sa ibang lugar. Then, nagkaroon po siya ng mistress doon. Niloko ka niya. Opo. Okay. Ikaw nakipaghiwalay. Hindi ko masabi, Papa Jack, kasi parang mutual decision na rin kasi nalaman ko na may babae siya. 2 years na pala sila noon. So kinakasal pa lang kayo sila na? Opo. Oh. My God. Okay, anyways. Tsaka hindi lang yung babae na involved. Madami pa siyang naging babae. Okay. Kaya sa ginagawa niya kasi parang hindi ko na kaya. Yung trauma, parang dumating sa point na parang binabangot every night. Ganon yung Wait lang muna. ganon How did you find out yung pababa niya sa ibang lugar kung saan siya na-assign? Ano po, nung nagbakasyon po siya,
Mm. May nagte-text po na number lang pero iba yung pinangalan niya po. Parang pinangalan niya sa kunwari ka-work niya ganun. Tapos yung laman ng ng text ganito, kailan ka babalik ganito, na hindi ko na kaya na, na umuwi daw sa amin ganun. Kasi may baby po kami. May anak kayo. Mm. Okay. So hindi number pala kasi may pangalan eh. Madami kasing Papa Jack, meron sa Viber, meron din na number lang. Mm. Well, anyway, siwalay na kayo ng almost 3 years, tama? Opo, pero yung problem po, ito po yung problema. Kasi nanggugulo pa rin po sila. Ba't ka nila ginugulo? Yun nga po, Papa Jack. Kasi ito, after 2023, naghiwalay na kami. Then nalaman ko na nagkaanak sila. Okay. Hindi yung pinakulong, ha? Mm-mm. Hindi po kasi as much as possible, ayoko ng skandalo. Okay. And then, okay naman po kasi syempre, ilang taon ako bago nagkaroon ng courage na umalis sa ganong sitwasyon na to the point na lumulod ako kay Lord na alisin ako sa ganong sitwasyon. Okay naman po, pas gumaan yung buhay ko nung wala na kami. Pero po ngayon kasi, bumabalik sila ng gugulo. Hindi ko alam kung Paano bakit. kanila ginugulo? Tell me about it. Eto po kasi, nagkaroon ako ng boyfriend. Okay. Nag-move on ka na rin. Oo po. Pero nagkaroon ako ng boyfriend 2025 na. Mm-mm. Nung nalaman po nila yun, doon na po mini-message nila yung mga tao na wala naman idea, hindi naman kami kilala, hindi ko naman kilala. Mini-message, kilala niya ba? Kung kilala daw ako, ganun. To the point na gumagawa sila ng group chat, ina-add yung family ng partner ko ngayon. Wait lang. Sinong sila? Pati yung jowa niya? Pati yung kinakasama niya po ngayon, at saka yung isa pang naging babae niya, parang nag-team up po sila tatlo. Ano motivation nila? Hindi ko nagigets to. Hindi ko po alam din, Papa Jack. Hindi, anong paninirang ginagawa nila sa'yo? Parang ina-assume kasi nila na hindi alam ng partner ko na ganito yun, na meron akong naikinasal ako, na may baby ako, ganun. Pero Papa Jack, hindi ako naglihim sa partner ko. Alam niya, alam ng family niya. Then you don't At tinanggap nila ako. and then you don't have a problem. Opo. Di wala ka palang problema. Pero ano po kasi, yung nangiistorbo sila ng ibang tao na wala naman idea, hindi naman ako kilala. Saka hindi naman namin kakilala. Well, that's beyond your control. I mean, if you allow yourself to worry about those things, talaga maguguluhan ka. Kasi po, syempre po, nakaka-bother na chinachat kami ng mga tao ganito na may nagchat sa amin. Ganito, tinatanong kung kilala. tawag nito. Jindy, there are two ways of going about this. Number one, you take the legal route. That's number one. Take the legal route, no? Demanda mo. Magka-demandahan kayo. Didemanda ka rin yan kasi may boyfriend ka. You can take that route, no? Kasi that's your option, no? Legal remedy pwede yan. Okay? Pwede mo ring i-demanda yung babae. Kasi alam niyo naman walang divorce sa Pilipinas. Annulment lang, pakamahal. Opo. Hindi ka pa annul, di ba? Opo, kasi nasa po kasi siya, government. So inisip ko din yung Okay lang. Walang problema. Walang problema yung nasa government siya. Oo. Walang problema yun. Hindi naman kanya yung government. Doon lang siya nag-work. Hindi kanya yun. It doesn't matter. My point is, you can take the legal route or, ganito yan. I want you to listen carefully. Ready? yes po. Okay. Hindi ko maintindihan sa kwentuhan natin, Jindy, kung bakit pati yung kinakasama niya ay nakikigulo. Hindi ko alam kung anong kinagagalit nila sa'yo. Why would they invest time and energy para i-stalk yung account mo, look for people that you might know, at
gumawa ng group chat at siraan ka. I think that's to no avail and to no benefit to anybody. Wala namang benefit sa kanila yan eh. They are not going to benefit from it. No, hindi ko maintindihan yung part na yan. Now, I'll take your story at face value. Okay, sige, ginagawa nila yan. Ang point ko dito is that given that na ginagawa nila yan, they are after your attention. Wala nang iba. Okay, they are just really after your attention. Now, if you give it to them, they will continue doing that. Pag binigay mo sa kanila attention na yan. Kasi that's what they're all after. Attention. Pag binigay mo sa kanila attention, then they got what they want. Yan naman ang gusto nila attention eh. So it's up to you. Kontrolado mo yung reaction mo dyan. Do you want to give them the attention or wag? So nasa iyo yan. Maybe yung reason nila bakit nila ginagawa yun. Kasi nung time na nahuli ko po yung ex-husband ko. Siyempre po, ako ayoko naman mag-assume lang na nagluloko siya. Siyempre, to the point, hinahanap ko kung totoo ba ganito ganyan. Yun yung way nila para gumante. Ano po? Sorry. Say that again. Yung reason po nila na bakit ginagawa, kasi daw po, nung time na hinahanap ko yung babae na yun, kasi pa ayoko po mag-assume na nagloloko lang, na gano'n. Gusto ko i-prove na totoo lahat. To the point na nakapag-request ako na may PSA na may anak sila, gano'n. So bilang ganti po nila, gano'n po ginagawa sa akin, ginugulo po ako. Nakapag-request ka ng? PSA ng bata. You are the legal wife. I mean, you are well within your right to do that. Po. Actually, Papa Jack, nag-try ako mag-seek ng legal help. Sa kaso po, parang kinakampihan yung ex-husband ko ng department nila, ng unit nila. So police to? Kasi hindi, AFP po. Ano? Sa AFP po. Hindi. Napulcom dapat? Napulcom ba dito? Dapat? Or saan ba dapat to? Napulcom ba? Sa AFP po siya, sa provost. So may sundalo. IAS daw. So may department na na tawag nito na nagano. Okay. There will always be a department that handles disciplinary action against them. Papa Jack, actually pabalik-balik ako doon. Pero parang yung po kasi parang tinag-discourage nila ako. Okay, gusto mo samahan kita? Okay lang, wag na po. Ayoko na rin kasi Kasi hindi po pwedeng hindi ka nila asikasuhin. Hindi po pwedeng hindi ka nila asikasuhin. Yung Papa Jack, yung PSA ng bata, ginamit ko yun, pinakita ko yun na ito yung proof na may nagkaroon ng relasyon yung asawa ko sa iba, nagkaanak. Ang sabi po nila, makakasuhan ka dyan kasi niretrieve mo na private documents daw po. Sabi ko, legal wife ako eh. Kaya yan greenhand kasi authorized ako mag-request. Okay, so you are not going down that route? Hindi. Siguro, Papa Jack, darating sa point pag hindi talaga sila tumigil. Yeah. Okay, instead of going there, bakit hindi ka na lang ng abogado? Papa Jack, kasi yung gagastusin ko lang sa anak ko. Okay. So now, yung bigay niya po is katiting lang din. Okay. So now, we go down to the simplest reaction. Huwag kang magpa-apekto. I have a question for you. Yes po.
May, di ba meron na rin siyang jowa, di ba? Kanya-kanyang buhay na kayo, tama? Opo. Meron ka na rin buhay sarili, tama? Opo. Masaya ka ba ngayon? Opo. So be it. So let it be. Yun po yung kinakatakot ko sa ginagawa nila. Paano pag na-consume ng galit yung partner ko? No. Diba? Your partner should be your number one shield from this. There are two ways to react here. Legally, if kung wala ka mapala dun sa department kung saan mo nire-report yung lalaki yan, then magpa-abogado ka. Opo. If you don't want to go down that route, then don't give them what they want. Huwag mong bigay. Huwag mong bigay. Kasi alam mo, titigil yan pag hindi mo pinansin. Titigil. Maniwala ka sa akin, titigil yan. Siguro, hindi nila kayang makitang masaya ka na sa buhay ngayon. Opo. Lagi nilang may message na iiwan ka din yan, iiwan daw ako ng partner ko, ganun. Well, that's not an impossibility. Pwedeng iwanan ka talaga. But that's none of their business now, right? Po. So you can ganito ano. It's within your power, Jindy, to give them the attention that they're asking from you. Alam mo, reality of life is, one step out of our doorstep is a jungle out there. Yan ang katotohanan ng mundo. The world is a jungle. There's a lot of animals around. No? At sa mundong ito, we can either choose to be the prey or the hunter. I'm not saying at any point na maging masama tayo sa kapwa natin, no? But if we choose to be prey, no, biktima ng ibang tao by feeling victim sa isang bagay na pwede nating wag pansinin. Then pag pinili mong pansinin sila, they win. Pag hindi mo sila pinansin, they lose. Kasi if you don't want to go down the legal route, nandiyan naman yung PAO, libre naman yon, magiging magulo talaga, no? Or you can just simply don't mind them. Alam mo kung anong best revenge, Jindy? Happiness and success. Wala nakakapantay dyan. Yan ang best revenge. The best revenge is happiness and success. Are you happy now? Happy ka ba ngayon? Happy po ako sa partner ko, sa family niya, sa family ko. Happy po ako. Happy ka ba sa motherhood mo? Opo. Okay. Now, may gagawin tayo. Kalimutan mo na yung pansinin yung mga group chat na ginagawa nila. Mukha lang silang tanga. Ano ka ba? Tapos kaya natawanan mo yan eh. Alright? Okay. Now, on the other hand, I want you to go to ipavawsi mo yan para magsustento ng tama. You might not automatically get exactly what your kid deserves, pero at least meron kang legal record. Kasi hindi po pwedeng walang binibigay sa yan. Hindi po pwedeng magbibigay yan kung kailan lang siya komportable magbigay. Yan ang una kasi kasuhin mo. Yung para sa bata. Kasi yun ang hindi ko narinig sa kwentuhan natin eh. Ang sinabi ko po kasi sa kanya na wag na magbigay kasi every time na magbibigay siya, madami siyang reason, madami siyang well, it's time for you to ask. sumbat. It's time for you to ask yung sustento. Time for you to ask that.
Hindi mo nga kailangan makipagkwentuhan sa kanya. Hindi mo nga kailangan basahin yung chat niya. Kailangan niyo magbigay. Period. Ano po? Babawasin mo yan. Worst comes to worst, balikan mo ako at kung di ko alam, di ba kapag pulis napolcom eh. Hindi ko alam pag sundalo kung saan eh. Samahan kita. Sige po. Dali Sige naman yan. po. Hindi ko pa nagawa sa buhay ko to kasi lahat tumanggi. Pero samahan kita. Samahan ka namin ng jowa mo. Sa provost daw, no? Tama, no? Provost. Thank you po. Samahan kita. Hindi man tayo magaling, samahan lang kita para pansinin ka. Wala man tayo alam dyan, no? Samahan. Hindi man tayo sangay ng gobyerno. Pero baka mamaya kapag tanong tayo doon sa po ba magrereklamo ng opisyal ninyo, di ba? Matulungan kita. But anyways, that should be your last resort. Huwag mo pa, simple mo pansinin, ano ka ba? Huwag bigay yung gusto nila. Alam mo, yung mga tao nang pipikon sa atin, pag nagpapikon kayo sa kanila, binigay nyo gusto nila. Kung bigay gusto, hayaan mo sila. Kung mahal ka ng jowa mo, dapat tinatawanan nyo lang parehas, no? I mean, if you're telling me that you have been so honest and transparent about your past, jowa mo, then you have nothing to worry about. If anything, ang bibiter nila. Tama? Opo, tsaka ibang level po kasi yung stalking nila. To the point na... dapat nga pinapublic mo lahat eh. I-public mo lahat para walang ini-stalk. Yung mga pinupuntahan po namin na lugar, mini-message nila yung mga page. Kaya mo sila. It's either you take the legal route or don't give them what they want. So travel ka ng jowa mo ngayon? Ngayon po nasa training po siya, kaya Okay. wala po kaming communication ngayon. So, well, kontrolado mo yan kung paano ka magre-react. Ayaw mo nun? Sorry pero looking at the brighter side, ayaw mo nun? Kaya ka nila ni-stalk kasi your life is so interesting that they resort into stalking you kasi you have a life that they don't have. Dapat doon mo tinitignan yan. Di ba? Na kinakailangan kanilang i-stalkin kasi your life is that interesting and that adventurous that they need to do what they're doing. Sarap kaya nun. Nakakamatay ang inggit. Tama, nakakamatay ang inggit. Nakakalungkot ng buhay yan. Ang cheap nga nung pinaggagawa nila sa'yo, tapos ikaw nag-iiyak ka dyan. Are you happy right now? Yes, Papa. You earned that. You deserve that. Tama? Opo. Then just be happy. Don't give them what they don't deserve. Your attention. Opo. Sa puntong ito, Jindy, ayan lang ang bibigay ko sa iyong payo. Papa Jack, Kaya mo sila, thank you ano ka ba? po. Mag-ingat ka palagi, ha? Regards mo ako sa jowa mo. Thank you po, Papa Jack. Baka may nakikinig na mga mambabatas natin, away kayo ng away, ipasa nyo yung divorce bill para maging batas. Ito, tinan nyo, this is a direct
effect of not having divorce in the Philippines. Ito yun. May mga taong kagaya ni Jindy na hindi makapag-move on sa buhay because pang mayaman lang at pang may kaya lang ang annulment. Huwag tayong maglokohan. Tsaka matagal po yung process. Diba? Pang mayaman at pang may kaya lang, ang annulment sa Pilipinas ay para sa mga tao that has the luxury of time and 500,000 pesos. Huwag tayong maglokohan sa part na yan. Tama na yung away nyo, nag-aaway na naman kayo kanina. Ipasan nyo na yung divorce, yung bill para maging law. Parang awa nyo na. Yung mga simpleng mamamayang gaya ni Jindy, ito inaabot. Eh kung divorce na to si Jindy, kung meron tayo niyan. Diba? Wala siya problema ngayon. She will not be wasting years of her life. Oh my. Ay, sabagay, busy pa sila, nag-aaway pa sila eh. For all their political gains. Kaya tahimik muna tayo. Magtiis-tiis muna tayo, Pilipinas. Anyways, Jindy, maraming pong salamat sa pagtawag, ma'am. Thank you po, Thank you Papa very Jack. much po. Opo. Salamat Thank you po. po. Salamat po.